Napakagandang araw na naman ang bumungad sa amin dito sa New Zealand. Busy nga kami ni Mister, nagsasampay ng mga labahin. Napag-isipan nga pala namin na mag-picnic sa beach. So kapag summer dito sa New Zealand, lumalabas talaga yung mga tao pag weekend, namamasyal sa beach, nagka-camping or kaya nagpi-picnic. Pag winter kasi dito hindi ka nakakalabas at ang hirap talaga. Kaya naman sinasamantala talaga pag maganda yung panahon at summer mainit na mainit. So si Mr. Ryan ready na, naka-costume na at pupunta na nga sa beach. Pero bago nga ang lahat, nag-ready muna ako ng babaunin namin. Nagluto nga pala ako ng niluto ko before. Ito nga pala yung curry puffs. At gumawa rin ako ng sushi para sa mga bata. Medyo manghang kasi yung curry puffs. So yung mga anak ko, paborito talaga yung sushi. At alam niyo naman yung rice. Rice is life. So chicken lang yung nilagay ko. Ayaw nila lang may mga green or kaya yung avocado at saka mayonnaise sa ilalim ng sushi. Ayaw din nila yung fish na sushi or kaya tuna. Gustong-gusto talaga ito lang chicken. So, simple lang yung sushi, walang masyadong cheche-bureche at pagkatapos nga ng ilang minuto naluto na rin yung aking curry puffs. Bumiyahin na rin kami papunta sa beach at napakaganda talaga ng araw. Love na love ko talaga kapag ganito yung panahon. Super happy. Yung beach dito sa bahay namin is 30 minutes lang naman yung ride. Hindi naman masyadong malayo. Next town lang. Pagkadating nga pala namin, hindi nga pala yung temperature na inasahan namin. Medyo malamig yung hangin. Akala ko pa naman is maganda yung panahon ngayon. Pagdating namin dito ay sobra talagang lamig. Kaya naman pumasok na lang kami sa sakyan at nag-lunch. Hindi na kami nakakain sa labas at baka naman mapalid lang kami sa hangin at sa lamig din. Nagreklamo din yung mga bata at gusto nilang pumasok. Naglalaro sana kami sa park. Unfortunately, may nagbe-birthday at maraming tao doon. Dito na lang kami sa kabilang park sa Waihi Town at hindi sa beach. Wala pang masyadong tao at hindi pa malamig. So yung temperature talaga dito sa New Zealand medyo nakakalito. Yung town namin kung saan kami nakatira ay medyo mainit. Pagkatiting namin dito sa beach ay sobrang lamig talaga. Sobrang nag-enjoy naman yung mga bata sa paglalaro at sa road trip namin. Pagkadating nga pala namin dito sa town, nakakita kami nag-open home. At ito nga pala yung house hunting na naman namin. Ginanap na namin na may opportunity at gustong-gusto talaga namin i-check yung bahay na ito. At alam nyo na pag weekend talaga, may open home na naman. So, pinagtitingnan talaga namin yung bahay na ito kasi 4 bedroom siya at napakalaki talaga ng space. Kitang-kita naman. Ito nga pala yung garage nila. Ito yung lalagyan ng mga sasakyan. Kung meron kang sasakyan. Pagkapasok nga pala is bumungad yung kitchen at yung dining area nila at yung kanilang sala. So, napakalaki ng lounge area. Pwede ka talagang mag-back tumbling dito. Ito nga pala yung dining area kung saan ka pwedeng kumain ng hapunan. Pagkapasok nga pala sa hallway, makikita mo yung first bedroom. Ito nga pala yung master bedroom at meron siyang door palabas. So sa dulo naman ng hallways, makikita mo yung bathroom. So pansin ko, renovated ito. Medyo maganda talaga at spacious. Dito din yung laundry area nila. So, hindi lang bathroom. Dito ka rin maglalaba. So, sa left side at sa right side ng bathroom, merong isa-isang bedroom. Yung kabila, perfect lang yung size. Ito nga pala yung second bedroom ata. Kasing laki lang naman ng kwarto ng kambal ata. Napansin ko talaga, medyo luma yung painting nila. Kailangan na sigurong palitan at saka pati na rin yung mga carpet. Sa right side naman, makikita mo ng napakaliit na kwarto. Pwede ata ito kay Silas. Na-enjoy nga pala ng mga bata yung pag-hide and seek sa mga cabinets. So, ang sabi ng agent, nung lumipat na yung may-ari dito, hindi na nila na-renovate yung bahay. Ganito na talaga nung 1990s. Hindi ko pa alam kung anong 90s. Mapapansin mo talaga yung mga cupboards need siya ng repairing at saka changing ata. Sa kabilang banda naman, makikita mo yung fourth bedroom. Tabi lang naman ng kitchen, meron din kanilang sariling toilet. So, separate siya. At pagkalabas mo, meron ding parang pwede kang maglagay yata dito ng kabilang kwarto pa. So, meron silang pool house at meron ding swimming pool of course. So, hindi na nalilinisan yung swimming pool. Mukha na siyang fish pond. Alam niyo naman kapag matatanda na tayo, ano natin mag-swimming at saka medyo malamig nga yung panahon dito most of the years sa New Zealand. Kaya naman kahit summer, malamig pa rin yung tubig. So, mas maganda talaga heated yung swimming pool. Medyo useless yung mga swimming pool minsan dito sa New Zealand kasi sometimes kasi medyo malamig all year round. Yung tubig at hindi talaga umiinit. What are the trees there? Napakaganda ng section. Ang dami talagang mga fruits. Merong plum. Likod naman is makikita mo, meron silang pwede kang mag-raise dito ng mga manok.
Libreng-libre yung itlog mo dito kapag want chicken? nagre-raise ka ng mga chickens. chicken in here? Meron din silang napakaraming fruits na feijoa. Ito nga pala yung tinatawag na plum. Ito nga pala yung summer fruit dito sa New Zealand. Kung meron tayong tropical fruit, meron ding summer fruit dito sa New Zealand. Pumasok nga pala kami sa garage, sobrang laki rin. Pwedeng-pwede ka dito mag-park ng 2 sasakyan. So naikot na namin yung buong bahay. Nagkakahalaga lang naman ito ng $725,000 or around 25 million pesos. What you? Did you like it? You like the house? 9 out of 10. I don't like the dirty on the pool. 9 out of 10. 9 out of 10 too. How about you, Ariana? 9 out of 10. You don't like the dirty pool? The green pool? So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. You like it? Bye!